Kung isang araw ay magising ka at matuklasan mong mayroon kang superpower na makakita ng pulang sinulid na nag-ugnay sa mga taong nagkaroon na ng ugnayan, ano ang gagawin mo? Kung ako ang tatanungin, titingnan ko kung gaano karami ang sinulid ng mahal ko kahit na wala pa akong karanasan sa pag-ibig kailanman. Sa pelikulang The 8 Night na ipakikilala ko, ang mundo ay biglang naging isang matingkad na mapa ng pag-ibig kung saan ang bawat matalik na relasyon ay nabubunyag sa pamamagitan ng isang pulang sinulid na nakalutang sa ulo. Mula bata pa, ang babaeng ito ay nagtataglay na ng isang napakagulong kakayahan. Ito ay ang makakita ng mga pulang sinulid sa itaas ng ulo ng bawat tao. Hindi ito panali sa buhok o dekorasyong ilaw, kundi mga pulang-pula na sinulid na parang borda na nag-uugnay sa mga taong nakipagtalik na sa isa't-isa. Iyon nga, ang bagay na madalas ay hindi masabi ng direkta ng mga matatanda. Dahil gaya ng estudyanteng kapitbahay, iisang sinulid lang ang makikita, habang ang tito naman niya ay, naku po, hindi lang basta lebel kundi lebel ng lay sa dami ng nakapatong sa ulo na hindi na mabilang. Ang babae naman sa tapat ng bahay ay marami-rami rin na may mga 10 sinulid sa ulo. Kahit nanonood ng TV, nakikita rin ni Hyun Haeop ang mga artista sa screen na nagniningning din sa mga pulang sinulid. Noong bata pa si Hyun Haeop, nakikita niya itong kakaiba at hindi pinapansin, ngunit sa isang sandali ng kawalang malay na parang nagkukulay ilang sa coloring book. Iginuhit niya ang 2 pulang sinulid na nag-ugnay sa kanyang ama sa kanyang ina at tita. Nang hindi sinasadyang makita ng kanyang ina ang drawing na iyon, naunawaan nito ang lahat. Walang imik na pinapaalis ng kanyang ina ang kanyang ama para sa isang mahabang bakasyon ng walang takdang pagbabalik. Ang lahat ng ito ay nangyari sa harap ng batang si Hyun Haeop na nag-iwan ng trauma sa kanyang kaluluwa. Unti-unti niyang na-realize na ang mga pulang sinulid na iyon ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik, kundi may kapangyarihan ding sumira ng tiwala sa kasal at maging ng buhay ng tao. Mula noon, pinili niyang mamuhay ng mag-isa, walang kaibigan, walang pakikisalamuha at walang sikat ng araw. Ang mga bintana ng bahay ay tinakpan din ng papel. May mga pagkakataong labis siyang nadidismaya at gustong sumuko na ng ilang beses, ngunit lahat ay bigo, na tila ba pinananatili siya ng universo para sa isang bagay. Kahit na tumuntong na sa edad na 20 para kay Hyun Hae. Ang pinakaimportante sa lahat ay kung paano mapindot ang delete button para sa sumpa ng pulang sinulid na ito. Sa mismong sandaling nagpadala ang tadhana ng unang hamon sa pakikipagkapwa sa araw na iyon, ang babaeng bagong lipat sa tapat ay gustong makipagkilala sa kapitbahay. Ngunit kahit mahinahon ang pagsasalita ng kausap at may palakaibigang ngiti, hindi pa rin naging matapang si Hyun Hwa na buksan ang pinto. Nagsalita ang kapitbahay ng sandali at nang walang sumasagot ay nag-iwan na lang ng isang supot ng prutas at tahimik na umalis. Pagkahinto pa lang ng yabag ng paa, agad na inabot ni Hyun Haeop ang kamay sa labas para dahan-dahang kunin ang supot ng prutas. Habang kumakain ng prutas ay humihikbi siya. Ang napakagwapong pulis na ito ay ang criminal team leader na si Han Ji-go. Ngayong umaga ay muli siyang nahuli. Pagkaparada pa lang ay bahagya na niyang nagasgasan ang kotse ng kanyang nasasakupan na si Dong-shik. Nang walang paliwanag, humingi lang ng paumanhin si Jigok. Ngunit hindi na kailangan pang tumingin ni Dong-shik. Alam na niyang si Jigok iyon dahil bukod sa ating team leader, sino pa ba ang may kakayahang magmaneho ng ganoon kaskasero? Ang dahilan ng pagkahuli ay dahil naging abala siya kaninang umaga sa pag-aalaga sa kanyang pamangkin. Mag-isa niya itong inaalagaan na parang isang biglaang ama at profesional na yaya. Sa akin lang siya pwedeng kumapit, kanino pa ba siya aasa ngayon? Tinanong siya ng kasamahan, sayang naman, paano na ang bata kapag nag-asawa ka na? Sumagot siya ng walang pakialam, ang pagpapakasal ay hindi kailanman pumasok sa isip ko. Mukhang mas gusto ni Jigok ang mga relasyong nagkikita lang kapag libre, at kapag wala ng gana ay tapos na, ayaw ng gulo at lalong ayaw na matali. Ngayon, ang babaeng kasamahan na dati niyang nakakadate ay nagbalitang ikakasal na ito. Pagkarinig niyon, biglang nawala ng gana si Jigok. Dahan-dahan siyang lumayo sa babae na naging sanhi ng pagkadismaya nito. Akala ng babae ay tipo si Jigok ng lalaking nabubuhay lang sa instinct. Sino ang mag-aakalang mayroon din siyang sariling prinsipyo at limitasyon? Kasabay nito sa paaralan, ang pamangkin niyang si Sewa ay nahaharap sa grupo ng mga babaeng magaganda nga ang mukha pero baluktot ang pagkatao dahil sa pera. Dahil ayaw magbayad ng protection fee, pinahirapan si Sewa sa rooftop kahit alam nilang pulis ang tito nito. Ngunit hindi pa rin sila natakot, binalaan pa ng pinuno na kung magsusumbong sa tito ay malalaman niya kung ano ang lasa ng paghihirap. Ngayong umaga sa kondominium ay biglang nagkagulo dahil sa isang kaso. Ang biktima ay isang 29 taong gulang na babaeng nakatira ng mag-isa na dating manager ng isang malapit na cave. Ang apartment kung saan siya nakatira ay medyo kakaiba. Sa kabuuan ay magulo ito, ngunit ang mga kagamitan sa loob ay maayos na nakasalansan na tila ba mailayunin ang kaguluhan. Ang pinakakakaiba ay walang bakas ng dugo sa katawan ng biktima, walang senyales ng pakikipaglaban, at napakalinis nito na nakapangingilabot. Agad na nag-utos si Team Leader Jigok kay Dong-shik na palawakin ang investigasyon, lalo na ang mga relasyon ng biktima. Isang residenteng nakatira sa unang palapag ang nagbigay ng impormasyon na kagabi ay nakakita sila ng isang lalaking nakahelmet na parang isang rider na pumanhik sa mismong apartment ng biktima. Walang nawalang ebidensya o kagamitan, buo ang ari-arian, walang senyales ng panggagahasa sa katawan, at lalong walang ebidensya na nagpapakita na ang biktima ay may kaalitan kamakailan. Ang motibo sa
sa krimen ay isang malaking katanungan. Balita ko ay nagkaroon siya ng dating karelasyon, ngunit naghiwalay na rin halos isang taon na ang nakalilipas. Noong gabing iyon, muling ginawa ni Hyun Heop ang kanyang pang-araw-araw na gawain, ang patagong pag-abot ng kamay sa labas ng pinto para kumuha ng gamit, ngunit laking gulat niya nang makatuklas ng isa pang supot ng prutas. Lumalabas na binigyan siya muli ng mabait na kapitbahay sa ikalawang pagkakataon. Biglang nagbalita sa GC ng isang espesyal na ulat tungkol sa isang krimen na kaganap pa lamang. Ang mas nakakatakot, ito na ang pangatlong biktima sa serye ng mga kaso, at lahat sila ay mga babaeng mag-isa sa buhay na nakatira sa paligid ng lugar na ito. Sa ulat mula sa pinangyarihan ng krimen, biglang may isang lalaking nakahelmet na tahimik na pumasok sa loob, at sa itaas ng kanyang ulo ay mayroon lamang iisang pulang sinulid. Hindi siya nandoon para makiusyoso, kundi malinaw na nakikinig sa isang kaduda-dudang paraan. Mula sa bintana ng kanyang silid, si Hyun Heop ay muling nakakita ng isang lalaking nakahelmet na itinigil ang motor sa kalsada at pagkatapos ay porma na pumasok sa tapat na gusali ng kondominium. Ang kanyang patutunguhan ay walang iba kundi ang apartment ng mabait na kapitbahay. Ang alarm sa kanyang isipan ay tumunog ng malakas. Agad siyang tumawag sa pulis at nagulat na may isang lalaking nakahelmet na pumasok sa gusali sa tapat ng apartment ng babaeng nakatira ng mag-isa. Gayunpaman, wala pang 2 minuto ang nakalipas, nakita niya sa bintana ang 2 taong naglalambingan at nagsimulang gumawa ng mga matatamis na galaw. At pagkatapos, isang pulang sinulid ang nag-ugnay sa kanilang dalawa. Ang mga sinulid na iyon para sa kanya ay tila kaugnay ng trahedya at pagtataksil, at ngayon ay lumitaw sa harap ng kanyang mga mata na nagtulak sa kanya sa pagkabaliw dahil ang lumang trauma ay muling nabuhay sa isang napakatingkad na paraan. Kinabukasan, biglang nawala si Seoa sa klase nang hindi man lang nagpapaalam, na naging sanhi ng pagkagalit ng bully sa klase. Sa pilitan niyang sinira ang locker ni Seoa at nakakita ng isang bagong-bagong damit at isang sulat ng pag-ibig. Samantala sa bahay, nagtataka rin si Jigok dahil hindi nakitang pumasok ang pamangkin. Itatanong pa lang sana niya ay mabilis na humingi ng baon si Seoa. Agad na inilabas ni Jigok ang lahat ng pera sa pitaka at ibinigay sa bata, ngunit hindi sinasadyang napansin ng kanyang mga mata ang malalaking pasa sa braso at mukha nito na tila ba binugbog. Nagtanong siya kung ano ang nangyari, ngunit ang tanging tugon ay ang tunog ng pagsasara ng pinto. Sa totoo lang, hindi niya naisip na darating ang araw na sasakit ang ulo niya dahil sa pamangking nasa yugto ng pagrerebelde. Habang gulong-gulo ang isip, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dong Shik na nagsasabing natunton na ng pulisya ang isang tawag na sumbong tungkol sa isang kahina-hinalang lalaking nakahelmet kagabi. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang detalye na ang suspect ay parang isang rider na hindi pa naman naisa sa publiko. Higit na katakataka, ang tawag ay ginawa mula sa apartment building B. Ito ay ang lugar sa kabila ng kalsada sa tapat ng tinitirhan ni Jigo. Naalala ang kakaibang apartment na may mga bintanang nakadikit na papel, hindi nag-atubili si Jigo. Pumunta siya sa harap ng apartment at nagsimulang kumato. Sa loob, sumilip si Hyun Heop sa pifol at muntik nang tumigil ang kanyang puso. Sa buong buhay niya, wala pa siyang nakikitang sinuman na may ganoon karaming pulang sinulid. Paulit-ulit ang katok ngunit nanatiling tahimik sa loob. Paalis na sana si Jigok nang sabihin ng isang kapitbahay na ang babae sa silid na ito ay hindi kailanman lumalabas ng bahay. May nagtatapon lang ng basura para sa kanya, namumuhay na parang vampira at hindi tao. Ngunit hindi si Jigok ang tipo na sumusuko sa gitna. Nagpatuloy siya sa paghimo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ng bahagya ang pinto. Inamin niya na siya nga ang tumawag sa pulis, ngunit na-realize na nagkamali lang siya ng tingin sa lalaking nakahelmet kagabi na pumasok sa silid 204. Ang totoo ay nobyo ito ng babaeng bagong lipat. Ang dalawang iyon ay napakalapit sa paraang EB6 is na napakalinaw. Bago pa man makapagtanong muli si Jigok, mabilis na isinara ni Hyun Heop ang pinto. Napilitang umuwi si Jigok. Ngunit sa kanyang loob ay may isang malaking katanungan, bakit alam niya ng eksakto na nakatira siya sa katabing apartment. Noong gabing iyon, sa loob ng madilim na apartment na may mga bintanang nakasara, naramdaman ni Hyun Heop na may mali. Sumilit siya sa pifol para mag-obserba, at nakitang ang lalaking nakahelmet ay nakatingin din pabalik mula sa labas. Sa kabilang dako, si Seoa ay naghihintay sa terminal ng bus, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala sa kung paano haharapin ang mga babaeng bully bukas. Sa mismong harap niya ay isang babaeng kukuha pa lang ng pera sa gihit. Lumabas ito dala ang isang malaking bag, isang mabilis na naisip ang dumaan sa ulo ni Seoa. Agad niyang sinundan ang babae sa isang maliit na eskinita na kakaunti ang tao. Ngunit bago pa man siya makakilos, may 3 lalaking dumaan, kaya ang pagkakataong mang-agaw ng bag ay nawala sa isang kisap mata. Habang inis at gutom, nakakita si Seoa ng 3 lalaking naglalaro at nag-vape. Kasabay nito sa istasyon ng pulisya, nagbigay ng impormasyon si Dong Shik kay Jigok na ang pagkakakilanlan ng dating nobyo ng biktima ay si Oh Jong-min, isang guro sa high school. Nakatira sa silid 303 ng apartment building B. Ang mas kapansin-pansin, ang biktima sa naunang kaso ay pumupunta sa IF kasama ang taong ito. Tumingin si Jigok sa larawan ni Jongmin, na-realize niyang ito ang kapitbahay sa itaas na palapag ng apartment ni Hyun Heop na puno ng mga dyaryo. Isang lalaking nakatira sa itaas ng saksi na dating karelasyon ng biktima at may ugnayan pa sa taong namatay na noon. Isang serye ng mga kahina-hinalang pagkakataon ang nagpakita na ang lahat ay hindi na nagkataon lamang. Sa sandaling ito, muling tumunog ang telepono ni Jigok pagkatapos ay inutusan niya si Dong Shik na pumunta sa silid 303 para hanapin si Jongmin muna habang siya ay susunod. Lumalabas na kanina ay nakatanggap si Jigok ng balita
na biglang nawala ang kanyang ama. Pinabilis niya ang sasakyan patungong ospital at dumiretso sa rooftop. Nang makarating, ang kanyang ama ay nakatayo na sa pasimano. Namumula ang mga mata ni Gok, ngunit hindi siya lumapit. Hinayaan niyang lumapit ang mga nurse at dahan-dahang hinila ang ama pababa ng ligtas. Sa kabilang dako, nakarating na si Dongshik sa silid 303. Paulit-ulit siyang nagdoorbell, ngunit walang lumalabas, kaya napilitan siyang buksan ang pinto at maingat na pumasok. Nakatuklas siya ng isang silid, kung saan ang kisame at dingding ay nababalutan ng kulay pula na parang shiro. Nang mapansin ang seryosong senyales, agad siyang tumawag kay Jigok, ngunit bago pa man makapagsalita ay biglang sumugod si Jongmin at pinukpok siya ng bat ng sunod-sunod. Sinubukan ni Dongshik na lumaban ng buong lakas, ngunit hindi na nakapag-react. Samantala, si Jigok na nasa daan ay nakitang naputol ang tawag kaya naramdaman niyang may hindi magandang nangyari. Agad niyang binilisan ang takbo. Habang si Jongmin, matapos itali si Dongshik sa upuan, ay mabilis na nagsuot ng damit ng rider at helmet sa lumabas ng apartment. Ang patutunguhan ay ang tapat na gusali kung saan ang babae ay bagong lipat. Mula sa loob ng bahay ni Hyun Heo, nakasilip siya sa pinto at nakita ang pamilyar na anino na muling lumitaw sa ilalim ng gusali. Tatawag sana siya ng pulis ngunit ubos na ang battery. Napagtanto niya ang isang bagay, hindi ito ang lalaki noong nakaraan. Dahil ang taong ito ay mayroon lamang iisang sinulid na direktang nakakonekta sa babae sa silid 204 sa tapat. Ang kanyang kutob ay nagsasabing may masamang mangyayari sa taong iyon. Dahil wala ng oras para mag-isip o mag-charge, kumuha si Hyun Heop ng isang kutsilyo. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Lumabas siya sa pasilyo na parang vampirang lumabas sa lungga. Ang tanawing iyon ay nagpagulat sa mga kapitbahay nang makakita ng isang babaeng gulo-gulo ang buhok, may hawak na kutsilyo, at maputlang-maputla ang mukha habang naglalakad ng pasuray-suray. Pagkalabas pa lang ay nabitawan ni Hyun Heop ang salamin sa gulat at nanginginig na hindi na makahakbang. Samantala, ang babae sa silid 204 ay masayang binuksan ang pinto para sa rider, ngunit na-realize niyang may mali. Hindi siya ang taong hinihintay niya. Jongmin, bakit ka nandito? Tiningnan ni Jongmin ang mga pulang sinulid sa ulo nito at mapait na ngumiti. Ito ang daan ng kaligtasan para sa ating lahat. Habang sinasakal niya ang babae, saktong dumating si Hyun Heop na may hawak na kutsilyo. Hindi ito natakot at sa halip ay lumapit pa habang si Hyun Heop ay nanginginig at hindi makatira. Sa huli ay inagaw niya ang kutsilyo at malamig na isinaksak sa tiyan nito habang si Jigok ay dumating na sa harap ng kabilang gusali at napulot ang itim na salamin ni Hyun Hayon sa bahaging ito. Matapos asikasuhin si Hyun Hayon ay lumingon si Jongmin para asikasuhin ang babaeng iyon, ngunit laking gulat na nagising ito at nakipagpuno. Na naging sanhi ng pagkahulog ng kanyang salamin, dali-daling hinanap ni Jongmin ang salamin at ipinagpatuloy ang pagpaparusa sa kanya habang si Jigok naman na pumanhik ay nakitang box na box ang pinto ng bahay ni Hyun Heo. Pumasok siya sa kuryosidad at nakita ang mga research notes tungkol sa pulang sinulid nito nang tumingin siya sa bintana. Ay nahuli niya si Jongmin na pinapahirapan ang babae sa tapat na apartment, dali-dali niyang tinanggal ang mga takip para mabuksan ang bintana. Sa kabilang panig naman ay baliw na kinokontrol ni Jongmin ang babae. Sa sandaling ito ay nagising si Hyun Heo. Tiniis niya ang sakit at pinulot ang kutsilyo habang dahan-dahang gumagapang patungo sa mamamatay tao. At isinaksak ito sa paa nito. Sumigaw sa sakit ang lalaki at binunot ang kutsilyo para tapusin na siya. Buti na lamang at sa sandaling ito ay nakapagpaputok ng baril si Jigok para itumba siya. Habang naghihingalo ay nakukuha pang tumawa ng baliw na ito. At sabihing naglalahon na ang mga sinulid, ang babae naman ay dinala sa emergency. Habang si Hyun Heop ay tila hindi naman gaanong malubha ang sugat. Sa bagay ilang beses na rin siyang sumubok mag-logout pero hindi naman natuluyan. Ibinalik ni Jigok ang itim na salamin sa kanya na nagpaalala sa kanya sa sinabi ng salarin bago mamatay na naglalahon na ang mga sinulid. Nakakakita rin ba siya ng S-line na gaya ko? Dahil ba sa salamin na iyon tinanong niya si Jigok kung sino ang taong namatay kanina, ngunit sinabi nito na malalaman niya kapag pumunta na siya sa pulisya para magbigay ng pahayag. Sa sandaling ito ay kararating lang din ng pamangkin ni Jigok. Nagkatinginan ang dalawang babae na para bang magkakilala. Maya-maya, pumasok si Jigok sa kwarto ni Seong A para kamustahin ang nangyayari sa paaralan. Pero ayaw makipag-usap ng bata sa kanya. Para saan pa? Mawawala ka rin naman uli. Kailan ka ba nagmalasakit para pangaralan ako? Noong papaalis na siya, sinabi ni Seong A na si Hyun Hoop ay dati niyang kaklase noong middle school. Noong bata pa ito, pinatay ng nanay nito ang tatay nito sabay takas. Samantala, unang beses na napagtanto ni Hyun Hoop na ang mga pulang sinulid o S-line na nakikita niya ay maaari palang makapagligtas ng tao. Marahil ito na ang magiging pagbabago sa buhay niya. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nakikita ko rin ang mundong nakikita mo. Pumunta ka sa Siang High School. Matapos ang pangyayaring ito, nagpa siya si Hyun Hoop na mamuhay ng mas positibo. Tinanggal niya ang lahat ng karton sa bintana para makapasok ang liwanag ng araw at nilinis ang bahay para maging maaliwalas. Kinaumagahan, pagpasok ni Seong A, nakita niyang dinadalubhasa siya ng siga na si Kim Hyun Hoop sa pamamagitan ng pagdrawing sa board para asarin siya. Hindi lang yon, hawak pa nito ang isang love letter. Binasa nito ng malakas ang sulat mula sa kung sinong lalaki para pagtawanan siya ng buong klase. Nagitngit sa galit si Seong A at sumugod para bawiin ang sulat. Pero sa halip na makuha ito, nadaganan pa siya at binugbog. Buti na lang dumating ang gurong tagapayo at hinila palayo ang salarin. Pagkatapos ay pinunit nito ang sulat sa harap ng klase. Pinatawag ni AS Jujin si Seong A para payuhan na hindi solusyon ang karahasan. Pero ayaw makinig ni Seong A at gusto lang umuwi. Noong paalis na siya, biglang nakakita si Seong A ng isang salamin.
na iniwan ng kung sino sa kanyang locker. Samantala, gulong-gulo pa rin ang isip ni Jigok sa kaso ni Jongmin. Hindi niya maintindihan ang dahilan ng pagpatay nito. Sabi ni Jongshik, baka baliw lang ito o nagsiselo sa dating Vithi. Pero matagal na silang hiwalay, bakit ngayon lang pumatay? Napansin ni Jigok ang detalye na laging sinasabi ng biktima na tungkol ito sa kaligtasan, pero wala naman siyang relihiyon. Ano ang ibig sabihin ng kaligtasan? Bumalik si Jigok sa apartment nito para mag-imbestiga. Sa kwartong may mga pulang pader, nadiskubre niya na hindi pala pintura ang lahat, kundi mga pulang sinulid na dikit-dikit hanggang taas. Isinuot ni Seong-a ang salamin at nakakita ng pulang sinulid sa ulo niya, pero hindi niya pa alam kung ano ito. Nang bumalik si Jigok na may maraming pulang sinulid sa ulo, nagulat si Seong-a at napasigaw. Nagmadali siyang magpalit ng damit para lumabas at tingnan ang ibang tao. Nagkataong nakita ni Hyun-hoop si Seong-a na tulala sa langit. Marahil ay nagsisimula na siyang magduda nang makita ang mga pulang sinulid na nag-uugnay sa mga magkasintahan. Mabilis na naintindihan ni Seong-a ang lahat. Dahil sa salamin, nakita niya ang mga lihim na relasyon na sila lang ang nakakaalam. Sino ang nangangaliwa? Sino ang namamangka sa dalawang ilog? Ang langit ng lungsod ay naging matingkad na pula. Kinabukasan, gustong ihatid ni Jigok si Seong-a sa paaralan. Pero nandidiri lang ang bata sa dami ng pulang sinulid sa ulo ng tito niya. Ngayon ay kampante na si Seong-a sa paaralan dahil alam niya ang sikreto ng lahat. Sino ang birhen pa? Sino ang nakikipagtalik kung kani-kanino? Pero si A.S. Jujin ay wala man lang kahit isang hibla. Mukhang tumatandang dalaga na pala ito. Napansin din ni Seong-a na ang kontrabidang si Hiyaong ay may dalawang sinulid, ang isa ay nakakabit sa faculty room. Dahil sa kuryosidad, pumasok si Seong-a at nakitang nakakabit pala ito sa guro ng literatura. Diyos ko, iskandalo ito. Ipinakilala naman ni A.S. Jujin ang bagong kaklase. Iyon ay si Hyun-hoop pero dahil hindi siya sanay makihalubilo sa tao, wala siyang masabi para ipakilala ang sarili. Tahimik na lang siyang umupo sa bakanting upuan sa likod. Habang si Jigok ay patuloy sa pag-imbestiga kay Jongmin, nakita niya sa litrato na nakasalamin ito. Pero sa mga ebidensya ay walang mahanap na salamin. Pumunta siya sa high school kung saan ito dating nagtuturo. Doon din nag-aaral sina Seong-a at Hyun-hoop. Akala ni Aegis Jujin ay napadpad siya para kumustahin si Seong-a. Pero sinabi niyang naroon siya para sa isang kaso. Doon lang nalaman ni Jujin na ang dating kasamahang si Jongmin ay isang serial killer. Nang magtanong si Jigok tungkol sa salamin, sinabi nitong hindi niya kailanman nakitang nakasalamin ang guro. Samantala, sa rooftop, muling binubugbog ni Hiyaong si Seong-a. Pero ngayon, hindi na nagpaapi si Seong-a at nangahas na lumaban. Wala akong pera para sa'yo, wag mo akong hawakan. Ang resulta, itinulak siya nito at nadapa. Biglang sumulpot si Hyun-hoop para pigilan sila. Nagalit si Hiyaong at sinunggaban ang liig ni Hyun-hoop pero laking gulat niya nang hinala siya nito sa pasamano at tinakot na sabay silang tatalon. Marahil dahil kampante ito sa pagiging immortal. Namutla sa takot si Hiyaong kaya nangakong hindi nagagalawin sina Hyun-hoop at Seong-a. Binitawan siya ni Hyun-hoop. Sa halip na magpasalamat, sinisipa ni Seong-a ang dalaga sa pakikialam. Huwag ka nang makisali sa buhay ko. Bastos pakinggan pero mukhang hindi naman niya kinamumuhian si Hyun-hoop. Kinagabihan, pumunta si Jigok sa bar na paborito ni Jongmin para magtanong sa bartender. Sabi nito, madalas itong mag-isa at tahimik na umiinom. Pero nung huli, madalas itong magsalita mag-isa na para bang nagbibilang. Minsan pa nga ay nakipag-away ito sa ibang customer dahil itinuturo ni Jongmin ang ulo ng tao habang nagbibilang, sabay tawa at sabi na masyadong marami. Ang resulta, nabugbog ang lalaki. Dagdag pa ng bartender, nakasalamin si Jongmin, hindi gaya ng nasa litrato. Papaalis na sana si Jigok nang mapansin siya ng isang babaeng mag-isang umiinom. Agad siyang hinila nito papunta sa hotel. Ayaw sana niya pero mapilit ang tadhana. Sa oras ding iyon, palihim na sinundan ni Seong-a si Hiyaong at nahuli itong nakikipag-date sa guro ng literatura. Agad siyang kumuha ng litrato bilang ebidensya bago pumasok ang dalawa sa hotel. Maya-maya, nakatanggap si Hiyaong ng mensahe na naglalaman ng litratong kinuha ni Seong-a. Pero nagkunwari lang siyang walang nangyari at itinuloy ang pakikipagtuwa sa guro. Nagreply pa siya kay Seong-a, minor pa rin ako. Kahit maparusahan ang guro, ligtas ako. Tanga! Pero ang salitang ito ang nagpagising kay Seong-a. Ang dapat takutin ay ang guro, hindi ang batang iyon. Kinabukasan, nagsitsismisan ang mga guro tungkol sa mga gurong may relasyon sa estudyante. Kinabahan ang guro ng literatura nang marinig ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng hindi kilalang mensahe. Litrato iyon kung saan hinahaplos niya ang pisngi ni Hiyaong kasama ang utos na maghanda ng 20 milyon cash. Plano pala ni Seong-a na gamitin ang pera para pambayad sa bahay at mamuhay ng mag-isa. Tutal wala naman talagang pakialam ang tito niya sa kanya. Tinanong ni Hyun-hoop si Hyun. Kung may nananakot ba sa kanya, agad na sinabi ni Hiyaong na si Kang Seong-a ang may gawa, hindi niya rin alam kung paano nito nalaman. Nagalit ang guro kay Hiyaong pero sumagot din ito pabalik ng matindi. Pero napansin din niya na kakaiba na si Seong-a, mas kampante at masigla na ito ngayon. Hindi lang pala ang guro ang kinikilala ni Seong-a, kundi pati ang ibang mga guro na may mga bawal na relasyon, dahil sa mga sikretong nakikita sa slime. Naagaw pa niya ang boyfriend ng babaeng nambubuli sa kanya. Maging si Hyun-hoop ay napansing nagbago na si Seong-a. Habang naghuhugas ng kamay sa tabi ni Seong-a, tinanong siya ni Hyun-hoop tungkol sa pamilyar na salamin at kung ano ang nakikita niya rito.
Siyempre, hindi umamin si Seong-a. Pero nang mabanggit ang pulang sinulid, nagulat siya at nagtanong kung ilan ang nasa ulo niya. Sagot ni Hyun-hoop ay isa, sabay isa-isang binanggit ang dami ng sinulid ng bawat tao sa paaralan at kung sino ang nakikipagtalik kanino. Doon naniwala si Seong-a na nakikita rin ito ni Hyun-hoop. Sinabi ni Seong-a na may nag-iwan ng salamin sa locker niya. Naghinala si Hyun-hoop at nagbabala na ang salamin na ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan o kamatayan. Pero hindi naniwala si Seong-a at pilit itong binawi. Gabi ring iyon, nakipag-date si Seong-a sa bagong boyfriend. Sa kalagitnaan ng init ng sandali, nakatanggap siya ng mensahe mula sa guro na handa na ang 20 milyon at magkita sila sa rooftop ng paaralan ng alas 12. Pagkaalis sa CAF, niyaya ni Seong-a ang lalaki na magpa-picture sa photo booth. Hindi niya alam na sinusundan siya ni Hyeong. Noong nag-uusap sina Seong-a at Hyun-hoop tungkol sa salamin sa banyo, nandoon pala ito at nakikinig. Nang makitang abala si Seong-a sa pagpicture at nahulog ang bag, palihim na kinuha ito ni Hyeong. Pagkaalis, napansin ni Seong-a na nawala na ang salamin. Nagmadali siyang bumalik para maghanap pero bigo siya. Sa oras na iyon, isinuot ni Hyeong ang salamin at nakita ang mga pulang sinulid. Habang natutuwa, bigla siyang hinampas at nawalan ng malay. Tinawagan ni Seong-a si Hyun-hoop para pagbintangan. Dahil hinala niyang ito ang kumuha ng salamin. Pero walang alam si Hyun-hoop. Malapit na ang alas 12 kaya sinabi ni Seong-a na mauuna na siya sa paaralan. Nang makarating si Seong-a sa rooftop, naghihintay na ang guro pero hindi ito nagbayad kundi nagmakaawang patawarin siya. Maliit lang ang sahod ng guro, saan siya kukuha ng 20 milyon. Pero ayaw pumayag ni Seong-a dahil hinayaan lang siya nitong ibuli ni Hyeong noon. Habang nag-uusap, nakatanggap ang guro ng mensahe mula sa asawa. May nagpadala pala ng litrato nila ni Hyeong. Hindi na pinatapos ang paliwanag ni Seong-a. Naniwala ang guro na siya ang may gawa. Nagmamadaling tumakbo si Hyun-hoop sa paaralan pero huli na. Nakita na lang niyang nahuhulog si Seong-a mula sa rooftop. Pero mukhang humihinga pa siya dahil ang pulang sinulid sa ulo niya ay hindi pa nawawala. Agad na tumawag ng ambulansya si Hyun-hoop. Dahil sa kritikal na kondisyon, agad na isinailalim sa operasyon si Seong-a. Nang mabalitaan ito ni Jigok, nagmamadali siyang pumunta at napaiyak sa pag-aalala. Tinanong niya si Hyun-hoop kung bakit ito nasa paaralan ng ganoong oras. Sabi niya ay hinahanap niya si Seong-a dahil tumawag ito. Pero kung bakit, hindi niya rin alam. Ngunit sigurado siya sa isang bagay, hindi kusang nagpamatay si Seong-a. Kinabukasan, hindi pumasok ang guro ng literatura at hindi sumasagot sa tawag. Nagagalit ang prinsipal at sinisisi ang lahat. Bakit daw hinayaang magpakamatay ang estudyante sa paaralan? Sana raw ay sa bahay na lang. Dahil dito, nagalit ang guro sa physics at sumagot pabalik. Inawat sila ng ibang mga guro. Pagpasok ni Hyun-hoop, nakitang normal pa rin ang mga kaklase. Tanging si Hyeong lang ang wala. Ang guro sa English na si Jungwoo ay balitang ikakasal na, pero nang asarin ng ibang guro tungkol sa imbitasyon. Sinabi niyang wala siyang balak magpakasal. Break na pala si Jungwoo sa girlfriend kaya napilitang lumipat sa bahay ng ate niya. Dahil matagal silang hindi nag-usap, hindi na siya kilala ng pamangkin niya. Buti na lang. Naghanda si Jungwoo ng regalong stuffed toy para mapalapit sa bata. Balak lang niyang tumira doon ng 1 linggo bago lumipad patungong Canada para magbagong buhay. Nailang lang siya dahil makakasama niya ang bayaw na hindi niya kakilala. Matapos ang operasyon, ligtas na si Seong-a sa panganib. Pero koma pa rin. Hiling ni Jigok na sana ay bumangon na ang pamangkin at pagalitan siya gaya ng dati. Si Hyun-hoop naman ay hindi mapakali sa nangyari. Pumunta siya sa rooftop para maghanap ng ebidensya at nakatagpo ng isa pang babaeng estudyante na interesado rin sa kaso. Siya si Kyung-jin mula sa class 5. Sabi niya ay kilalang-kilala niya si Seong-a. Matapang ito at hindi kailanman magpapakamatay. Isa pa, kahina-hinala na absent si Hyeong na laging nambubuli kay Seong-a. Masaya siyang nag-imbestiga na parang detective pero hindi siya pinapansin ni Hyun-hoop. Naghihinala si Hyun-hoop sa kahit sinong nagsimulang magsalamin kamakailan. Samantala, biglang lumitaw ang salamin sa mesa ni Jungwoo. Tinanong niya si Kyung-jin kung kanino ito. Pero sabi nito ay hindi niya alam. Itago mo na lang, mukhang bagay sayo. Sinubukan itong isuot ni Jungwoo at laking gulat niya nang makita ang mga pulang sinulid sa ulo ng ibang tao. Sa sandaling iyon, pumasok ang pulis na may pulang walis tingting sa ulo, kaya nagulat si Jae-guk. Nagtanong siya kay Jujin tungkol kay Hyeong. Nang malaman na nawawala ito, nagtanong siya tungkol sa lalaking kasama ni Seong-a sa litrato. Ipinatawag ang bagong boyfriend ni Seong-a para tanungin pero walang hiya itong nagsabing wala silang relasyon. Siya ang nagyaya sa akin, akala ko interesting siya. Isang biktima ng bully na biglang nagbago ang ugali. Sa CAF, nag-usap kami sandali at naghalikan. Gusto ko sanang lumampas pa doon pero pinigilan niya ako. Pagkatapos ay nagpa-picture kami at umuwi na. Tapos bigla siyang tumakbo na parang lito mukhang may nawalang bagay sa kanya nirepaso ni Jigok ang video ng photo booth at natuklasang isang babae ang palihim na kumuha ng bag ni Seong-a iyon ay si Hyeong patuloy niyang tinunton si Hyeong. Mula sa photo booth pumunta ito sa istasyon ng tren. Pagkatapos ay sa parke at naglaho ng walang bakas nakita ni Jungwoo sa ulo ng ate niya ang isang pulang sinulid na nakakabit sa ulo ng bayaw niya syempre sa sandaling ito naintindihan na niya ang kahulugan ng mga hiblang ito biglang nagtanong ang bayaw na si Bayong Cheon tungkol sa pag-ibig ni Jungwoo. Balitang ikakasal na bakit biglang naghiwalay na rinig ito ng ate
ate niya at agad siyang pinigilan pero nagpumilit pa rin itong magtanong kaya napilitan si Jung-woo na ikwento ang masakit na pangyayari. Dati silang nakatira ng girlfriend niya pero bago ang kasal isang araw umuwi siya ng maaga. At nahuli sila ng kabit niya sa mismong kama kampanting nag-aliw si Bayong-cheon na ang malaman daw iyon bago ang kasal ay isang pagpapala mula sa mga ninuno habang ang ate naman ay namumutla ang mukha at tuloy-tuloy ang pag-inom ng alak na mabanggit ang pangangaliwa. Pagkakain ay gustong manigarilyo ni Bayong-cheon kaya niyaya si Jung-woo na sumama pero laking gulat nang sa elevator ay nakita ni Jung-woo ang isang pulang hibla sa ulo nito na nakakabit pababa sa kabilang elevator, ibig sabihin ay nakipagrelasyon ito sa isang tao sa loob din ng gusaling ito. Matapos magkwentuhan ng sandali sumakay silang muli sa elevator na pindot ng lalaki ang 4TA floor bago itinama sa 10DA floor. May nahalata si Jung-woo habang hindi ito nakatingin ay palihim niyang pinindot ang 4DA floor at talaga namang nang huminto ang elevator. Nakita ni Jung-woo ang pulang sinulid sa ulo nito na papunta sa isang unit sa 4TA floor. Samantala, galit na galit si Jigok dahil gustong tapusin ng chief ang kaso ni Seong-a bilang pagpapakamatay at inutusan siyang itigil ang investigasyon dahil sobrang ayaw ng school board sa ganitong usapin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo pero hayaan mo na lang ipikit ang mga mata mo at palagpasin ito, sumagot si Jigok ng masakit. Kung anak mo ang nandoon, gagawin mo rin ba ang ganoon? Pumasok si Dong-woo sa paaralan at pinuri ni Jujin na gwapo siya. Kapag nakasalamin habang ang guro sa panitikan ay wala pa ring balita. Natuklasan ni Dong-woo na may bawal na relasyon ang dalawa pang guro. Tinanong niya agad si Jujin kung may kakilala siyang nangangalunya. Ano ang gagawin niya? Sabi ni Jujin sasabihin niya ang lahat para makita ang mangyayari. Kinabukasan umuwi si Dong-woo kasama ang ate niya at nakakita ng package na inihatid sa harap ng pinto. Tama ang address pero ang pangalan ng tatanggap ay Ikith. Sabi ng ate niya nakatira ang taong iyon sa unit 401 at kinuha ito ni Dong-woo para ibalik sa may-ari. Sa totoo lang, nahulaan na ni Dong-woo kung tungkol saan ito. Iniwan niya ang package sa harap ng pinto ng 401 at nag-abang sa isang sulok. Maya-maya isang magandang dalaga ang dumating na may dalang maraming branded na gamit. Tila may kausap sa telepono na si Bayong-cheon. Nakita niya ang package at kaswal na ipinasok sa loob. Hinalughog ni Dong-woo ang mailbox ng 401 at natuklasan na bukod sa mga sulat para kay Tista, mayroon ding sulat para kay Chejin. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng ina ng dalawang magkapatid si Bayong-cheon ay nasa malayo business trip. Siguro dalawa tandang bawas 3 araw pa bago makabalik. Nag-usap ang magkapatid tungkol sa pamilya. Pero nang mabanggit ang tatay, tila hindi masaya si Dong-woo dahil pala ang tatay nila ay nangaliwa noon at naging sanhi ng labis na pagdurusa ng ina hanggang sa pumanaw. Kaya sensitibo si Dong-woo sa mga ganitong bagay. Nang malaman niyang nangaliwa ang girlfriend niya ay umiyak ito ng husto. Patawad daw kahit paano ay 6 na taon silang nagsama. Balak na sana niyang patawarin pero tuwing nakikita niya ito, naaalala niya ang kanyang tatay, ang taong pinakakinamumuhian niya sa mundo. Kahit mahal pa niya ang girlfriend, hindi na siya pwedeng makipagkita pa. Kinabukasan ang litrato ni Guro Van at Hai Iang ay ikinalat ng kung sino sa internet. Nagulat ang lahat ng guro, hindi akalain na magagawa iyon ng kanilang kasamahan. Ang mga kaklase ni Hyun Hai ay nagtatawanan at natutuwa dahil sa malaking iskandalo ng guro at kaklase nila ng araw na iyon. Natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Guro Van sa loob ng kotse kasama ang isang suicide note kung saan inamin niya ang maling relasyon kay Hyun Hai at humingi ng tawad sa pamilya. Hindi niya kaya ang kahihiyan ng mabunyag ang lahat. Kaya nagpasya siyang tapusin ang sariling buhay. Ayon sa paunang pagsusuri, hindi bababa sa 3 araw na siyang pumanaw. Agad na itinuro ni Jigok ang kahinahinala kung sa kotse sa parking lot siya pumanaw. Hindi pwedeng pagkalipas pa ng 3 araw bago matuklasan baka sa ibang lugar siya pumanaw. At ang litrato ay ngayong araw lang ikinalat sa internet. Ibig sabihin alam na niyang mabubunyag ito. Tiyak na may taong nasa likod nito. Pagkatapos ng klase, inaya ni Kyung-jin ang class president na kumain kasama siya at si Hyun Hap. Madalas itong tumatanggi pero ngayon ay biglang pumayag. May gusto ka ba kay Hyun Hap? Mumiti lang ang class president at hindi nagsalita. O baka naman meron nga talaga. Paglabas ng 3, naghihintay na si Jigok at pinapasakay si Hyun Hap. Nagalit si Kyung-jin at sinabing ang matandang ito ay nangunguha ng tao sa gitna ng araw. Tatawag ba ako ng pulis? Aba, biglang inilabas ni Jigok ang kanyang police AC para ipakita sa kanila. Sa huli, sumakay din si Hyun Hap sa kotse ni Jigok. Ang totoo, gusto niyang magtanong tungkol sa grab driver. Sa tingin mo, bakit pumunta ang grab driver sa paaralan ng gabing iyon? Hindi sumagot si Hyun Hap kundi nagtanong tungkol sa salamin ng grab driver. Kapag nahanap mo ang salamin na iyon, sasabihin ko ang lahat. Samantala, hindi sinasadyang nakita ni Jung-woo si Bayong-cheon sa daan. Ibig sabihin, hindi siya pumunta sa business trip gaya ng sinabi sa asawa. Nagmadaling sumakay ng taxi si Dong-woo para sumunod pala ay may appointment si Bayong-cheon sa kanyang kabit na si Chejin sa isang marangyang restaurant at binigyan pa ito ng mamahaling kwintas. Na saksihan ni Dong-woo ang lahat at tinawagan si Bayong-cheon. Tinanong niya ito ng sunod-sunod para mahirapan itong magpaliwanag habang naglalakad siya sa tapat ng lamesa ng dalawa. Nakita niya ang room number ng hotel na kinuha nila ngayong gabi. Hinanap ni Dong-woo ang room 2,407. Uminit ang dugo niya nang makita ang mga pulang sinulid na nakakabit sa pagitan ng mga kwarto habang naghihintay si Bayong-cheon kay Chejin na maligo. May kumatok sa pinto. Sinunggaban agad ni Dong-woo ang liig niya. Kahit ganito na ang nangyari, hindi man lang siya humingi ng tawad kundi makapal ang mukhang. Sinabi na hindi ito makabubuti sa ate ni Dong-woo. Nang tangkang papasok si Dong-woo sa kwarto, pinigilan niya ito at nangakong aayusin ang lahat. Nagbabala muli si Dong-woo bago galit na umalis.
Kinabukasan naghanda na siya papuntang Canada. Ang ate niya ay malungkot sa pag-alis niya at binigyan pa siya ng kaunting pera pero nag-aalala pa rin si Dong-u dahil hindi pa bumabalik ang bayaw niya at walang paramdam pumunta si Dong-u sa paaralan para kunin ang mga gamit at nakiusisa sa Insta ni Chijin. Nakita niyang nag-post pa ito ng masayang litrato gaya ng dati at ipinagmalaki ang kwintas na regalo ni Baeong Chion pero hindi pa doon natatapos ang gulat. Halos mabaliw si Dong-u nang makita ang ultrasound at pag-amin na magkakaroon na ng baby. Tinawagan niya ang ate niya pero hindi ito sumasagot kaya nagmadali siyang umuwi. Nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. Ang ate niya ay paulit-ulit na ibinabangga ang kotse sa isa pang sasakyan. Nagmamadaling lumapit si Dong-u para pakalmahin ang ate at sabihing aayusin niya ang lahat ngayon din pero ang ate niya ay paulit-ulit lang na nagtatanong bakit mo ito ginawa. Dumating na rin ang bayaw na si Baeong Chion. Hindi pinansin ang asawa kundi tumakbo para aluin ang kabit na si Chijin. Nagalit si Dong-u at sinuntok ito. Tao ka pa ba? Pero pinigilan siya ng ate niya para hayaang makatakas ang dalawa dito na umamin. Ang ate niya. Ang taong iyon ay hindi niya asawa. Ang pangalan niya ay Ikis na asawa ng babaeng iyon. Natakot siyang mabangga ng ate ang buntis na asawa kaya siya bumalik. Dong-u, ako pala ang kabit ng lalaking iyon pala ay puro pagkakamali ang akala ni Dong-u. Ang ate niya ang niloloko. Akala naman ni Kisi, gusto ni Dong-u na tapusin na ang relasyon sa ate niya. Nasasaktan siya at napapahiya, nagwala ang ate niya at gustong banggain si Chijin. Sa pangyayaring ito, napatunayan na ang S-line ay tunay na sinulid ng kamatayan. Tama ang intindi ay kamatayan, mali ang intindi ay sakuna. Ang pinakakaawa-awa ay ang pamangkin ni Jung-u. Hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanya samantala paulit-ulit na binabasa ni Jigok ang suicide note ni Guru Van. Sino ba ang magsusulat ng suicide note ng ganito kawalang bahala? Bigla niyang naalaala ang kaso ng pamangkin kaya nagmadali siyang umuwi para maghanap. Kung may iniwan bang sulat ang Grab driver pagkatapos maghanap, isang notebook lang ang nahanap niya habang si Hyun-hop ay pauwi na at dumaan sa isang motel. Nakita ang anunsyo para sa receptionist kaya kinuha ang telepono para litratuhan pag-uwi sa harap ng bahay. Naghihintay na si Jigok. Inilabas ang notebook na may guhit ng salamin at mga pulang sinulid sa ulo ng tao. Ito ba ang salamin na tinutukoy mo? Ano ba talaga ang makikita kapag isinuot ito? Pagkatapos marinig kay Hyun-hop ang tungkol sa mga pulang sinulid, ang espesyal na salamin at ang mundong pulang-pula sa paningin. Nahihirapan pa rin siyang tanggapin ito kahit marami na siyang nakitang kakaibang bagay sa kanyang trabaho pero ang makakita ang isang babae ng S-line ay lampas pa sa lohika. Kalmadong sinabi ni Hyun-hop na baka may kumuha ng salamin ng COA. Pagkatapos ay nilinlang ang bata sa rooftop at itinulak. Hindi alam kung sino ang salarin pero tiyak na ginamit ng COA ang kakayahang makakita ng S-line para manakot ng iba. Nararamdaman ni Jigok na hindi simple ang kasong ito. Tinanong niya ang babae. Kaya sa mata mo ang buong mundo ay kasing pula ng dagat ng sirop kaya pala palagi kang nakasalamin. Mahirap mabuhay ng ganyan pero baka swerte rin iyan. Pumunta si Hyun-hop sa ospital para bisitahin si Seong-a. Nakita ang bata na hindi gumagalaw. Biglang napansin ni Hyun-hop ang pulang sinulid sa ulo ni Seong-a ay tuluyang nawala. Ibig sabihin, malapit na siyang mamatay. Nagulat siyang nagising. Panaginip lang pala iyon. Napansin ni na Kyung-jin at Jun Seong na may kakaiba sa kanya. Niyaya siya ni Kyung-jin na mamasyal sa weekend para mawala ang stress pero tumanggi si Hyun-hop dahil kailangan niyang mag-part-time bilang receptionist. Nakiusyoso si Kyung-jin pero nag-alinlangan si Hyun-hop at iniwas ang usapan tungkol kay Miss Seong. Ang staff ng paaralan ng oras na iyon si May Seong ay pinapagalitan ng isa pang guro. Dahil sa dokumentong nakalimutang ipasa ang kapansin-pansin ay walang kahit isang sinulid sa ulo ng gurong iyon kaya naman pala mukha siyang matandang dalaga na matagal ng single. Lumalabas na nakakakita rin si Miss Seong ng S-line dahil mayroon din siyang espesyal na salamin. Ang trabaho niya ay pansamantala lang dahil ang pangarap niya ay tumuntong sa entablado at maging isang tunay na aktres. Ang problema, ang gwapong lalaki na gusto niya ay ang guro ng musika sa paaralan. Isang Dan na mukhang artist na may mahabang buhok at mapanuksong mga mata. Gusto niya ito pero hindi pa siya naglalakas loob na magsabi. Bukod doon may kakaiba siyang libangan ang magsuot ng makulay na damit at pink na wig sabay upa ng kwarto sa motel. Akala ay magko-cosplay kasama ang kung sino pero para lang pala maging isa sa kanyang karakter. Nagkataon na ang motel na iyon ang pinagtatrabahuhan ni Hyun-hop bilang receptionist. Tungkol naman sa kaso ni COA wala pa ring pag-unlad. Ang huling hinala ngayon ay itinulak ni Guru Van si COA pagkatapos ay nagsisi kaya tinapos ang sariling buhay. Ang huling lokasyon ng kanyang telepono ay sa paaralan kaya lalong naghinala ang mga tao. Subalit ayon sa mga kamag-anak ang guro ay may takot sa matataas na lugar kaya hindi siya makaakyat sa upuan. Paano pa kaya sa pasamano? Ang isa pang hinala ay si Hee-ang na nakaalita ni COA ang gumawa nito at tumakas ngayon ay walang bakas na iniwan. Hindi rin makontak na parang naglaho na sa mundo. Ang tanging sigurado si Jigok ay hindi tatalon si Seong-a ng kusa pero may nagbago sa kanya simula nang isuot ang salamin. Habang nagtatrabaho si Hyun-hop biglang sumulpot ang dalawa kaibigan. Si Kyung-jin ay hindi na napigilan at tumuloy agad sa opisina ni Hyun-hop kaya ang tatlo ay nagsisiksikan sa maliit na kwarto ng receptionist. Hindi pa sila nakakapag-usap nang humingi ang babaeng may pink na wig ng room 206. Pagkakita sa mukha ni Kyung-jin, parang nakita na niya ito kung saan pero hindi niya maalala. Sa loob ng kwarto humiga agad si Miss Seong sa kama at nagsimulang bumigkas ng mga linyang madalas niyang sinasabi. Tama na, marami na akong nakatalik na lalaki.
Pero simula nang dumating ka napagtanto ko na ang pakikipag-ugnayan sa estranghero ay hindi mapupunan ang puso ko, natakot ako na baka hindi kita makuha kailanman. Nang umalis siya medyo nagulat si Kyungjin dahil ang seryosong staff ay mayroon palang makulay na buhay. Ngayon ay pinagmasdan ng mabuti ni Hyun Hub sa ulo ni Miseong ay may iisang pulang sinulid lang. Pagkatapos ay bumalik si Miseong sa kanyang maliit at lumang bahay, hinubad ang pink na wig at isinuot ang salamin. Sa bintana, tahimik siyang nakatingin sa magulong mundo kung saan ang mga pulang sinulid ay nakakalat sa lahat ng dako. Sa kabilang dako, sinuri ni Jigok ang background ni Hyun Hop at nalamang pinatay ng kanyang ina ang ama bago naglaho. Iniwan ang 5 taong gulang na bata na nakasaksi sa malagim na eksena. Sa pamamagitan ng kanyang murang isip, iginuhit ng bata ang lahat ng mga pulang guhit na kakaiba, kaya inakala ng mga matatanda na may problema siya sa isip. Sa ospital, tinanong ni Jigok si Hyun Hop kung maisline ba sa ulo ni Seong A. Hindi sumagot si Hyun Hop pero ang pananahimik niya ang kasagutan agad na hula ni Jigok. Nakakonekta ba ito sa kaklase? Sumagot si Hyun Hop, hindi siya kaklase, kaya naisip ni Jigok ang posibilidad na ang taong nakakonekta kay Seong A ay maaaring ang salarin ng gabi. Habang nanonood si Hyun Hop ng TV tungkol sa balita ng pag-atake sa estranghero nang walang dahilan at nahuli agad ang salarin, ngunit ang nagpatindig ng balahibo ni Hyun Hop ay nang tumawa ito at sabihing malinis na siya ngayon. Ang huli at pinakaimportante ay nakasalamin din ito at sakto namang umalinggaw ang boses ni Jigok sa kanyang isip na baka hindi lang iisa ang salamin. Ngayong araw ang staff na si Miseong ay pumunta sa music room kung saan ang lalaking pinapangarap niya ay nagpapahinga ng mag-isa. Pumasok siya at nagkunwaring napadaan lang pero ang totoo ay plano niya ito. Subalit alam ng guro ng musika ang pangalan niya, hindi lang iyon, nahulaan pa nito ang pangarap niya maging aktres. Ang puso ni Miseong noon ay parang lumipad sa kisame bago bumagsak sa sobrang kilig. Sa sandaling iyon, naniwala siyang ito na ang tadhana sa salamin ang pulang sinulid ng dalawa ay hindi magkaugnay, pero sa isip niya ang 2 pulang sinulid ay nagdugtong na. Pagkatapos ng klase, ang class president na si Jun Seong ay biglang inaya si Hyun Hop sa isang espesyal na lugar, pala ay sa swimming pool ng paaralan na tahimik lang at may malabong liwanag. Alam kong gusto mo ang mga tahimik na lugar, sabi ng class president. Si Hyun Hop na nakakita nito ay hindi nagsalita kundi tumalon agad sa swimming pool. Ang tubig na malamig at presko na walang bahid ng pula ay nagpaginhawa sa kanyang isip. Halos hindi na niya gustong umahon na tila ba ang ilalim ng pool ang tunay na mundong para sa kanya. Dahil hindi umaahon si Hyun Hop, natakot si Jun Seo, akalang na aksidente ang kaibigan, kaya nagmadaling tumalon para iligtas. Pero pagkaugong sa tubig, nakita si Hyun Hop na sumisisid lang sa ilalim. Pagkatapos ay nagtawanan ang dalawa ng makaahon na agad nagpakita ng pagka-gentleman si Jun Seo sa pamamagitan ng pagpapatong ng jacket sa kanya. Pagkatapos ay naupo ang dalawa para kumain ng ramen. Habang kumakain, nakiusyoso si Jun Seo kung ano ang nangyari sa ilalim ng pool. Nag-atubili si Hyun Hop bago ikinuwento ang sikretong itinago ng maraming taon. Simula nang ipanganak ako, nakakakita na ako ng mga pulang sinulid sa ulo ng ibang tao. Ako rin ba meron? Sagot ni Hyun Hop. Wala ka? Si Kyungjin din ay wala. Kahit hindi gaanong naiintindihan, hindi nang husga si Jun Seo. Nagtanong si Hyun Hop, hindi ba kakaiba ako? Mumiti siya at sumagot, kakaiba ka nga, pero sa paraang sobrang astig na. Gabing iyon nakahiga si Hyun Hop sa kama. Ang mga mata niya ay nakatitig sa jacket na ipinatong sa kanya ni Jun Seong. Biglang pumasok sa isip niya ang eksenang yumuko ang gentleman na class president, kaya ang puso ng dalaga ay nagsimulang tumibok. Hindi niya namalayan na iniisip na niyang may tumubong pulang sinulid sa ulo niya na malikot na nakakonekta sa kanya. Sabihin mo pang hindi ka kinikilig sa gwapo, paniguradong nahulog ka na sa presinto ng pulisya. Isang babaeng hindi malinaw ang krimen ang kinalagkad. Papasok. Pagkakita kay Jigok, agad siyang sumiglana, parang bulaklak, at kumaway na tila matagal na silang magkakilala. Lumalabas na matagal na pala siyang tumatawag sa kanya, kaya lang ay palaging dinededma. Kahit sa ulo ni Jigok ay may malaking walis tingting pa rin, mayroon siyang prinsipyo sa trabaho na huwag makipag-ugnayan sa kriminal. Ang babaeng ito ay dati ring suspect, kaya tinanggap niya ang pagpikit mata sa nakikita. Kaya nagtanong si Dong-sik ng may kuryosidad kung bakit nitong mga araw ay hindi nakikipag-ugnayan si Jigok sa kahit sino. Hindi naglihim si Jigok at sumagot na may pinapansin siyang isang tao, pero kuryosidad lang ito at hindi para sa Saizi. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Guro Eugene. Kinabukasan, ang gurong si Miseong ay pumunta muli sa motel at nag-book ng silid 206. Si Hyun Hae, na naglilinis noon, ay hindi sinasadyang nakarinig ng mga kakaibang tunog mula sa silid 206 na boses pa rin ang nagsasabing nakatulog na ako sa maraming lalaki. Noong una ay akala niya ay nagtatapat ito, pero siguro ay nag-ensayo lang ng linya para sa pelikula. Lumalabas na may internal sound paranoia syndrome si Miseong kung saan naririnig ng iba ang kanyang iniisip. Kaya ang malungkot at tahimik na silid ng motel na ito ay naging kanlungan. Perpekto, dahil dito ay walang tao, walang ingay, walang panghuhusga, tanging siya lang at ang kanyang walang hanggang imahinasyon. Isang araw, nang hindi sinasadyang makakita siya ng isang nakalimutang salamin sa mesa, hindi alam kung bakit, nang isuot niya ito, nakita niya ang sarili na napakaganda. Hindi na siya ang nalilitong Miseong, kundi ang upgraded version na umabot sa rurok ng pangarap. Ngunit hindi iyon ang pinakakaakit-akit. Ang dahilan kung bakit araw-araw siyang bumabalik sa silid 206 ay ang isang maliit na butas sa dingding na sapat na upang makita ang katabing silid. Dahil doon, hindi sinasadyang napanood ni Miseong
ang serye ng adult documentary na live, de kalidad, walang takip at walang edit. Para sa kanya, ang Silid 206 na ito ay isang perpektong pribadong universo kung saan maaari siyang umarte ng mag-isa at manood din ng mag-isa. Ngayon, nang tumingin siya sa kabilang silid gaya ng nakagawian, muntik nang mabuwal si Miss Seong nang makita ang lalaki sa kanyang panaginip na nakatayo doon. At hindi lang iyon, ilang minuto ang lumipas, isang magandang babae ang lumitaw. Siya ay isang sikat na aktres at tila kasintahan din noon ng guro. Pagkatapos, sa harap ng gulat ng mga mata ni Miss Seong, ang dalawa ay nagpulasan na parang bagyong signal 12. Ang kanilang paglalambingan ay hindi papahuli sa mga action movie, ngunit walang pagsabog, tanging nag-aalab na puso lang. Si Miss Seong, ang babaeng ito, ay natulala sa emosyon. Mula sa pananabik ay naging pagkabalisa. Matapos ang pawisang ngunit masayang tagpo, nangako pa ang aktres na magkikita ulit bukas sa ganitong oras. Kinabukasan, muling nagtungo si Miss Seong sa motel at pinili pa rin ang Silid 206. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakasuot ng kulay rosas na peluka at hindi na gaya ng dati. Mabilis na kumuha si Miss Seong ng fire extinguisher at tahimik na may ibinuhos sa bote ng mineral water. Gaya ng inaasahan, nang lumitaw ang aktres, bitbit ni Miss Seong ang fire extinguisher at hinampas ito ng diretsyo sa ulo nito dahilan upang himatayin siya. Buong kalmado siyang kinaladkad ni Miss Seong sa silid, hinubaran mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay isinuot ang lahat ng damit nito. Nag-makeup din siya ng maigi at inayos ang bawat kulot ng buhok upang maging kamukha ng orihinal hanggang sa huling milimetro. Pagkatapos ay lumipat siya sa Silid 205 kung saan naghihintay ang gurong musiko. Ngunit sa kasamaang palad, ang buhay ay hindi gaya ng pelikula. Nakilala siya ng guro at tinanong kung bakit siya narito. Agad siyang lumapit sa lalaki at inulit-ulit ang linyang matagal na niyang kabisado. Nakatulog na ako sa maraming lalaki, ngunit simula nang lumitaw ka, ang mga katuwaang iyon ay hindi na napunan ang puwang sa aking puso. Ngunit hindi na antig ang guro, sa halip ang kanyang mukha ay nagpakita ng pandidiri at mabilis siyang itinulak. Agad na uminit ang dugo ni Miss Seong, kumuha siya ng stapler at ibinato ito ng diretsyo sa ulo nito, dahilan upang bumagsak ang guro at mawalan ng malay. Tuwang-tuwa si Miss Seong dahil akala niya ay nahimatay ito dahil sa ininom na tubig, ngunit biglang may dumaloy na sirop mula sa likod ng ulo nito. Natulala si Miss Seong ng ilang segundo at pagkatapos ay tumayo. Humagulgol sa gulat. Hanggang dito, marahil ay nararamdaman din ng lahat na ang hangganan ng salitang pandidiri ay nalampasan na. Matapos ang madilim at baluktot na yugtong ito ng pag-iisip, tahimik na pumasok si Miss Seong sa banyo, ibinabad ang sarili sa tubig at isa-isang itinusok ang stapler sa kanyang balat, bago dahan-dahang lumisan sa mundong ito. Sa sandaling ito, biglang nagising ang aktres at gumapang palabas ng Silid 206 sa matinding gulat. Nakita ito ni Hyun Hae at tinanong kung anong nangyari. Sumagot siya na may isang baliw na humampas sa akin at nagnakaw ng lahat ng gamit ko. Agad na tumakbo si Hyun Hae sa Silid 205, ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Ang kawawang gurong musiko ay opisyal ng pumanaw sa isang napaka hindi makatarungang paraan. Nakahiga siyang walang buhay sa gitna ng silid, tila bagaling sa isang malungkot na balad na walang paliwanag. Samantala, ang salaring si Miss Seong ay tahimik na nawala sa banyo. Ngunit ang kakatwa ay ang salaming lagi niyang suot ay tuluyang nawala. Tahimik na ikinuwento ni Hyun Hae kay Jigok na ang dalawang taong iyon ay kapwa may pulang sinulid na slime. Ngunit hindi ito magkadugtong. Nagtaka sina Jigok at Hyun Hae kung anong dahilan at nakagawa si Miss Seong ng ganoong kabaliwan. Ngunit nararamdaman ni Hyun Hae na ang lahat ay nagsimula sa salamin. Naalala niyang tuwing pumupunta si Miss Seong sa motel, ang kanyang aura at kilos ay ibang-iba sa imahe ng guro sa klase. Hinala niya na tuwing isinusuot ang salamin, si Miss Seong ay nagiging ibang bersyon ng kanyang sarili. At sa katunayan, ang sinumang humawak sa salaming iyon ay hindi maganda ang kinahinatnan. Kaya nagpasya si Jigok na tugisin hanggang sa dulo ang nasa likod ng lahat, ang taong naging dahilan ng pagkawala ng sea acid. Pagbalik sa Silid 205, binuksan ni Jigok ang drain at unti-unting nakita ang salamin sa ilalim ng bathtub. Maingat niya itong pinulot at dahan-dahang isinuot. Sa sandaling iyon, isang kakatuwang katotohanan ang lumitaw sa kanyang paningin. Isang serye ng hindi mabilang na mga sinulid na parang pulang walis tingting sa kanyang ulo, na mukhang korona ng Diyos ng pugon. Talagang nagtataka ako kung ano ang iniisip niya. Ano kaya ito, o huli na at nabunyag na ang lahat. Tumingin si Jigok sa ulo ng kanyang kasamahan at nakita ang dalawang pulang sinulid. Nagtaka siyang nagtanong sa kasamahan kung bukod sa asawa ay may nakarelasyon na ba siyang iba. Kaswal na sumagot ang kasamahan na noong estudyante pa ay nakipag-date na rin siya. Ang sagot na iyon ay nagpaisip kay Jigok tungkol sa isang bagay. Pumasok si Jigok sa silid ng ospital at nakita ang isang lalaki na may maraming pulang sinulid sa ulo na nakatayo sa tabi ng pasyente. Ang taong nakahiga sa kama ay walang iba kundi ang pamangkin ng kanyang si. Kuryosong nagtanong si Jigok tungkol sa kasaysayan ng pag-ibig ng pamangkin. Ngunit tila walang alam ang lalaking iyon. Nang gabing iyon, nakatanggap si Hyun Hae ng imbitasyon para lumabas mula sa isang kaibigang lalaki. Pagkatapos ay isang imbitasyon sa kaarawan mula sa isang hindi kilalang numero noong isa paghahati 11 na nagdulot ng kaunting kalituhan sa kanya. Tiningnan ni Hyun Hae ang board na may mga pulang sinulid na nakabuhol sa dingding kasama ang isang malaking tandang pananong na hindi pa nasasagot. Kinabukasan sa paaralan, nakita ni Hyun Hae ang isang kaklase na nakayuko habang pumapasok sa klase na may 4 na pulang sinulid sa ulo. Tiningnan lang ni Hyun Hae ang kaibigan kasabay ng mga panunukso ng ibang mga kaibigan. Nang walang sinasabi, pagkatapos ng klase, ang kaibigang iyon ay nagpunta
sa istasyon ng pulis upang iulat ang kanyang sitwasyon kamakailan. Sa silid ng interogasyon, malungkot niyang isinalaysay ang kabuktutan ng isang lalaking kakilala lang niya. Tinukso siya nito sa isang tagpuan at gumawa ng masama. Pagdating pa lang niya ay nakita na niya ang kanyang damit panloob sa loob. Nabalitaan ito ni Jigok at pumunta rin sa silid ng interogasyon. Nakita ang 4 na pulang sinulid sa ulo ng babae kasama ang pag-amin na hindi pa siya nakikipagtalik kailanman. Na nagpagtaka kay Jigok kung bakit nagsisinungaling ang babaeng ito. Kinabukasan, nagtungo si Jigok at ang kanyang kasamahan sa high school. Pagkakita sa mga pulang sinulid sa ulo ng mga kabataang nasa edad na teenager, nasambit ni Jigok na ang mga bata ngayon ay masyadong mapuso. Pagpasok sa loob, nakita ni Jigok ang gurong si Eugene na papalapit. Humanga si Jigok sa kalinisan ng kalooban nito. Posible bang ang babaeng ito ay single simula pa sa sinapupunan? Ngunit pagkatapos ay kailangang bumalik ni Jigok sa katotohanan dahil sa pangumusta ng guro sa kanyang Tumanggi si Jigok na hayaan ang lahat na bumisita sa klase dahil pagod pa ang kanyang pamangkin. Pagkatapos ay hiniling niya sa guro na makaharap ang isang estudyanteng posibleng may kinalaman sa kanyang pamangkin. Tinanong ni Jigok si Hanyu, ano ang ugnayan mo sa aking pamangkin ha? Walang hiyang sinabi ni Hanyu na wala siyang anumang ugnayan sa batang iyon. Noong gabing iyon, uminom lang daw sila ng kaunting alak sa apartment. Hindi maintindihan ni Jigok kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang batang ito para magsalita ng ganoon. Dahil walang nuhang impormasyon, nagpa siya si Jigok na umuwi. Sa daan ay nakasalubong niya si Hyunhae, kinuwestiyon ng bata si Jigok. Bakit ka ba nagsusuot ng salamin kung saan-saan ng basta-basta? Sabi ni Jigok na kinukumpirma lang niya kung totoo ang mga sinabi nito. Gaya ng inaasahan, ang salaming ito ay sapat na para sa isang wow. Pakiramdam niya ay lubos siyang nasiyahan. Ngunit si Hyunhae ay talagang hindi na makapagpigil. Hindi badgi ang mga iskandalong nagdaan ay laging lumilitaw at may bakas ng salaming ito. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay itapon agad ang salaming ito. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang dumating ang guro. At nagtanong kung anong ingay iyon. Nang makitang nagtatanong ang guro, tumalikod at umalis si Hyunhae. Iniba ni Jigok ang paksa at tinanong si Eugene kung gusto nitong maghapunan kasama siya. Bago pa man maintindihan ng guro ang nangyayari, sinabi na niya na mag-usap na lang tayo mamaya at tumalikod na. Pagkakita sa mga pulang sinulid na nakabuhol sa ulo ni Jigok, tiningnan siya ng guro nang may mapanuyang ngiti. Pagkatapos ay pinuntahan ni Jigok ang punong guro upang magtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang pamangkin sa paaralan. Nagreklamo ang punong guro na sinasabing hindi niya sana tinanggap ang bata sa paaralan dahil napakatamad nito. Sa halip na mag-aral ay puro barkada at pakikipag-ibigan lang ang inaatupag. Sa pag-uwi, nagreklamo si Jigok sa kanyang kaibigan na isa itong napakahirap na kaso. Sumang-ayon ang kaibigan dahil ang dalawa ay parehong menor de edad kaya mahirap magtanong ng mga bagay na tila nagbibintang. Sa silid ng interogasyon, sinabi ni Hanyu na sa totoo lang ay siya ang ginugulo sa relasyong ito kahit wala na silang kinalaman sa isa't-isa. Ngunit ang babaeng iyon ay patuloy pa ring nanggugulo at nagpapadala ng mensahe sa kanya. Sa pagkakataon ng babae, tinanong ni Jigok kung bakit binura nito ang lahat ng mensahe ng dalawa at pagkatapos ay naglaban ng damit na tila walang nangyari. Mula simula hanggang dulo ay nakayuko lang ang babae at nagsabing wala siyang sala. Biglang nakatanggap si Jigok ng mensahe mula sa kaibigan na nagsasabing kung wala nang gagawin ay pakakawalan na ang lalaki. Humingi ng pahintulot si Jigok na lumabas upang kumpirmahin ang katapatan ng babae. Nang dumaan ang lalaki, ang mga sinulid ng dalawa ay nanatiling hindi gumagalaw at hindi nagdikit sa isa't-isa. Binigyan ni Jigok ang babae ng huling pagkakataon. Totoo bang may nangyari sa kanilang dalawa? Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ni Jigok si Hyunhae. Ngunit sa pagkakataong ito ay napakakalmado ng bata nang makita siyang nakasalamin. Tinanggap ni Hyunhae ang larawan ng kanyang ina mula kay Jigok. Tinanong ni Jigok kung may kaklase ba siyang nagngangalang Gina. Idinagdag ni Jigok na ang sinabi ni Gina na inatake siya ay mali dahil nakita niya sa salamin na walang dugtong na pulang sinulid sa pagitan ng dalawa. Higit pa rito, sinabi ni Gina na wala siyang karanasan sa mga bagay na IBC pero nakita ni Jigok na mayroon siyang 4 na sinulid sa ulo. Naalala ni Hyunhae na noong nakaraang linggo ay wala pa itong kahit anong sinulid, ibig sabihin ay maaaring totoo ang mga sinasabi nito. Bitbit ang kuryosidad, pinuntahan ni Jigok ang bahay ni Hanyu. Nang makitang may pulis, hindi nagulat si Hanyu at pinatuloy ang 2 pulis sa bahay. Habang nagmamasid, humanga si Jigok dahil kahit mag-isa lang ang lalaki ay napakaayos ng bahay nito. Sa kabilang dako, bitbit ang mga katanungan, pumasok si Hyunhae sa isang walang taong bahay. Mayroon kaya talagang nag-ayos nito para mapulot ni Jigok ang superpower na salaming iyon. Pumasok si Hyunhae sa isang silid na puno ng talulot ng bulaklak. Pagtingin sa salamin, si Hyunhae ay walang nakitang pulang sinulid sa kanyang ulo. Biglang may lumitaw na isang lalaki, pagtingin ng maigi, iyon ay ang kanyang kaibigan. Dahil sa pag-aalala matapos tumawag at mag-text nang hindi sumasagot si Hyunhae, sinundan niya ito. Nagkatinginan ang dalawa ng sandali pagkatapos ay ang lalaki ay dahan-dahang lumapit kay Hyunhae. Umiti si Hyunhae at tumingin sa salamin, nakita niyang ang pulang sinulid ay nagdugtong na sa kanilang mga ulo. Kinabukasan, dinala ni Jigok ang kaibigan upang maghalughog sa basurahan. Nagreklamo ang kaibigan na hindi alam kung anong hinahanap ni Jigok bakit dinala siya rito. Nang hindi pa sumisikat ang araw, matapos ang ilang sandali ng paghahanap, nahanap din ni Jigok ang kumot ni Hanyu kagabi. Matapos suriin, napansin niyang ang kasalukuyang kumot ay hindi tugma sa iba pang mga gamit. Kung wala siyang ginagawang masama, bakit kailangang itapon iyon ng ganoon? Pagkatapos ay tumingin siya sa salaming hawak at naramdaman na talagang wala itong silbi. Kinabukasan, habang inaantok pa si Hanyu, ipinatawag siya ng guro. Sa silid ng interogasyon, nananatiling mayabang si Hanyu.
Sinabing wala siyang interes kay Gina, prangkang sinabi na hindi nito tipo ang babae. Noong araw na iyon ay dahil lang daw sa pagpupumilit ni Gina na pumunta sa kanyang bahay, kaya siya napapayag. Ngunit ang babaeng ito ay talagang malandi, uminom na nga ng alak ay naghahanap pa ng beer. Kaya lumabas na lang siya para bumili, si Jigok ay tila nahak ang utak. Siya at ang kanyang kasamahan ay muling pinanood ang kamera sa harap ng tindahan ng araw na iyon, ngunit ang sinabi ni Hanyu at ang katotohanan ay tugmang-tugma kaya may isa pang posibilidad. Maaaring noong lumabas si Hanyu ay may ibang taong pumasok sa loob. May bagong pahiwatig, sinimulang hanapin ni Jigok ang grupo ng 4 na tao sa kamera dahil sa ulo ni Gina ay may 4 na pulang sinulid. Sa wakas ay nahanap din niya ang grupo ng 4 na tao na ang mga pulang sinulid ay nakaturo sa apartment ni Hanyu. Kinaumagahan sa paaralan ay napansin ni Hyunhae ang kakaiba. May 4 na pulang sinulid ng mga lalaking estudyante na nakakabit sa ulo ni Jana. Natigilan siya at agad na tinawagan si Jigok para pumunta agad, ngunit narito na rin siya. Sa silid ng interogasyon, may isang lalaki na may isang pulang sinulid sa ulo. Umiiyak siya at sumisigaw na palayain na siya. Kung malalaman ng nanay niya ay baka tadtarin siya nito. Pagkakita noon ay hindi tumanggi si Jigok at pinagbigyan ang gusto niya, pero sa halip na iuwi ang bata, ay dinala siya ni Jigok sa harap ng gusali ni Hanyu. Gaya ng inaasahan, ang bata na nakatayo sa harap ng pinangyarihan ng krimen ay hindi mapakali at pilit na kumawala para tumakas. Pero paano ba magiging mas mabilis ang isang estudyante ng high school kaysa sa isang police detective? Si Jigok ay pinusasan ang bata sa kotse at sinabing ang ibang mga kasabwat ay pinauwi na at siya na lang ang huli. Ang batang ito ang pinakaduwag at pinakamahina, kaya nang marinig na siya lang ang huli ay nagalit ng husto. Gaya ng inaasahan, kapag napuno na ang salop ay umaapaw. Hindi pa man nasasaktan ay nagtapat na ang salbahing ito. Sinabi niyang siya ang gumawa, pero hindi lang siya ang may kasalanan. Si Hanyu ang palaging nagkakalat tungkol sa kaseksihan ni Gina at nanunukso sa mga menor de edad. Pagkatapos ng duwag na bata ay nagsalita na rin ang iba pang mga bata tungkol sa pagbabago ni Hanyu. Siya ang nasa likod ng lahat. Kumpleto na ang mga ebidensya, kaya ang kailangan na lang ay ipaubaya sa korte ang lahat. Biglang nakatanggap si Jigok ng tawag mula sa nursing home. Pagdating doon, ipinakita ng staff ang video ng isang babae na laging pumupunta para ilabas ang kanyang ama. Nang i-zoom ang kamera, ang babaeng iyon ay ang guro ng pamangkin ni Jigok. Agad na tumakbo si Jigok sa ospital kung saan naroon ang pamangkin niya. Habang nakatingin sa pamangkin, biglang may senyales mula sa pulang tahi. Hawak ang baril, lumabas si Jigok sa pinto. Ang nasa likod nito ay ang taong nanakit sa bata, pero hindi inakala ni Jigok na sa pagbukas ng pintong iyon, guguho ang buong mundo niya. Pumasok ang ama ni Jigok na nanginginig ang boses. Sa nakikita ni Jigok, hindi siya makapaniwala. Bakit nagawa ng ama ang ganoong kasamaan sa sariling apo? Pinilit ni Jigok na huwag ibato ang upuan sa sahig at umiyak sa tindi ng sakit. Samantala sa ibang lugar, puno ng dugo ang kamay ni Hyunhae. Humahagulgol siya habang tinatawagan si Jigok, humihingi ng tulong. Isang babaeng nagtatrabaho sa cave ang nakatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang numero at muntik nang himatayin sa nakita. Iyon ay isang nakatagong video nila ni Junseo habang naglalambingan. Hindi alam kung paano, pero malinaw na minanmanan sila at nirecord. Kinabukasan sa klase, nag-iba ang paligid. Ang mga mata ng tao ay nakatitig sa kanya, may mga bulungan sa kanyang likuran na nagpapahingal sa kanya sa sikip. Pag-upo sa upuan, nag-text ang kaibigan at nagtanong kung siya ba ang nasa video. Pagsapit ng gabi, parang sasabog ang phone niya sa mga text mula sa nagpakalat ng video na nagtatanong kung bakit hindi siya sumasagot. Akala mo ba mawawala ang video pag nagsumbong ka sa pulis? Mula noon, parang nawala siya sa sarili, parang itinulak ng mundo sa pader. Sa pagod, wala na siyang maiyak. Habang tinitingnan ang mga sasakyang mabilis na dumadaan, iisang bagay na lang ang nasa isip niya. Kung mawawala ba ako, magiging mas madali ba ang lahat? Tumayo siya at naglakad ng walang patutunguhan, parang itinutulak ang sarili palabas ng mundong ito. Pero biglang may humila sa kanya mula sa likod, si Teacher Jujin. Pagkatapos bumili ng kape, naglabas si Jujin ng isang salamin. At sinabing napulot niya ito malapit doon, baka sa kanya raw ito. Kahit itinanggi ng babae, iniwan pa rin ni Jujin ang salamin bago umalis. Bago iyon, nakipagkita si Hyunhap kay Junseong sa bus stop. Pagkakita sa text, agad na tumakbo si Junseong habang nakangiti. Hindi rin niya nakalimutang batiin ito ng maaga para sa kanyang kaarawan bukas. Nag-atubili si Hyunhap bago mahinang nagmungkahi kay Junseong na magpunta sa motel. Namula si Junseong sa hiya at hindi alam ang isasagot. Naglakas loob si Hyunhap na aminin na kung lalapit man siya sa sinuman, gusto niyang siya iyon. Nang marinig ito ng kaibigan, tinanong siya nito ng diretsyo kung gusto ba siya nito. Tumango agad si Hyunhap sa takot na bawiin ito. Naglabas pa siya ng 3 kondom na inihanda niya, kaya napatawa si Junseong. Sa tindi ng hiya, dahan-dahang hinalikan ni Junseong si Hyunhap at doon naganap ang kanilang unang pagkakataon. Pagkatapos, isang manipis pero maliwanag na pulang tahi ang lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Kakaiba ang pakiramdam ni Hyunhap sa unang pagkakataong iyon. Parang lumulutang siya sa ibang mundo. Hindi naman maitago ni Junseong ang saya, kitang-kita sa kanyang mga mata. Pagkatapos, magkahawak kamay silang naglakad sa ilalim ng ilaw sa kalye, parang silang dalawa lang ang tao sa mundo. Niyaya ni Junseong na kumain.
Pero nag-aalala si Hyun-hap dahil malapit nang umalis ang huling biyahe ng bus. Kaya tumakbo si Jun-seong para bumili agad ng pagkain. Pinanood siya ni Hyun-hap nang may paghanga. Nang mawala na ito sa paningin, humarap siya sa salamin ng tindahan at pinaglaruan. Ang pulang tahi sa kanyang ulo ng parang bata. Biglang may malakas na tunog at isang malakas na tili mula sa malayo. Nagulat si Hyun-hap at tumakbo sa kumpol ng tao. At doon ay parang nahulog ang puso niya sa bangin. Nakahandusay si Jun-seong sa lawa ng dugo. Ang cake sa kaarawan ay gumugulong sa tabi niya. Ang kanyang katawan ay natusok ng mga bakal mula sa construction na nahulog kung saan. Napaluhod si Hyun-hap, bumuhos ang luha ng walang tunog. Akala niya noon ay isa siyang sumpang bata, na ang sinumang magmamahal sa kanya ay aalis. Ganoon na wala ang kanyang mga magulang. Akala niya walang magmamahal sa kanya ng tapat hanggang sa makilala niya si Junseo. Siya lang ang nagpapaniniwala sa kanya na kaya niyang magbago, pero malupit ang tadhana ng walang babala. Hindi pa nakakabangon si Hyun-hap sa gulat sa pagkawala ni Junseo. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isang maikling video ng isang estudyanteng nakatali at takot na takot, parang may naglalaro ng isang maisakit na biro. Nawala siya sa sarili sa tindi ng takot. Wala siyang ibang magawa kundi tawagan si Uncle Jigok. Si Jigok naman ay gulat pa rin dahil nalaman niya kung kanino ang tahi sa ulo ni Sewa. Tinanong niya si Hyun-hap kung kilala ba nito kung sino iyon. Sabi ni Hyun-hap kung alam lang niya, matagal na siyang nagsumbong. Sa pagkakataong ito, ikinuwento ni Hyun-hayon ang isang bagay na hindi pa niya nasasabi sa iba. Taon-taon sa kanyang kaarawan, nakakatanggap siya ng card. Noong una akala niya ay lihim na padala ng kanyang ina, pero na-realize niya na may naghihintay sa kanyang paglaki. Naghihintay sa araw na maging ganap siyang babae. Kahit hindi pa niya kaarawan kahapon, pinili niya ang araw na iyon para sa sarili. Ipinakita ni Hyun-hap kay Jigok ang text mula sa hindi kilalang numero. Pagkakita nito, nahulaan agad ni Jigok na ang tumawag kay Hyun-hap ang nagpadala ng salamin at ang kay Seoa ay isang tao lang, isang misteryosong tao na nagpapatakbo ng lahat sa dilim. Biglang pumasok sa isip niya ang Kiki sa ospital, kung saan malinaw na nakita si Teacher Jujin. Akala niya ay konektado na ang lahat, pero ang nakakapagtaka, nang imbestigahan ang pagkakakilanlan nito, walang lumabas na kahit sino. Ang pangalang Jujin, ang advisor ni Hyun-hap, ay parang hindi kailanman umira sa mga papel. Pagdating sa paaralan, napansin agad ni Hyun-hap ang isang silid na may ilaw. Hindi na siya naghintay at sumugod sa loob habang nakasunod si Jigo. Pero pagpasok sa silid, wala silang nakita. Isang bakanting silid na walang kahit isang tao. Habang si Hyun-hayon naman ay nakikita ang kanyang kaibigan na nakatali sa gitna ng silid. Utal-utal na sinabi ng kaibigan na si Hyun-hayon mismo ang nag-text sa kanya na pumunta roon. Pagkatapos noon, wala na siyang matandaan. Natatarantang kinalaga ni Hyun-hayon ang kaibigan at hinila ito sa hallway para hanapin si Jigo. Pero ang nakapagtataka, silang tatlo ay nasa iisang hallway pero hindi nila nakikita ang isa't iisa. Bumaba ng hagdan si Hyun-hayon at ang kaibigan pero lalo lang silang natakot. Napakahaba ng hagdan, sa bawat liko akala nila ay nasa ibabang palapag na sila, pero pagtingin nila, ganoon pa rin ang paligid. Bakit nasa iisang palapag pa rin sila? Tulong, mukhang nakakulong sila sa paaralan. Samantala, pumanhik naman si Jigok sa rooftop. Narinig ni Hyun-hayon at Gungchae ang ingay kaya tumakbo sila pataas, pero nakakapagtaka dahil walang tao sa rooftop. Sa sandaling iyon, napadpad si Jigok sa isang kakaibang espasyo kung saan ang lupa ay naging langit. Isang grupo ng mga taong nakaputi ang nagtitipon, na parang may ginagawang ritual. Ang gagawa nito ay ang babaeng nagtatrabaho sa cave. Matapos niyang isuot ang salamin at makita ang slime, bumalik si Jujin para hikayatin siyang manakit ng tao para mabura ang mga tahi sa kanyang ulo. Malapit nang makita ng lahat ang slime. Kahit walang salamin, kapag nangyari iyon, ang mga tahi sa ulo niya ay magiging kahinaan na gagamitin ng iba. Kaya simula noon, sinaktan ng babaeng ito ang lahat ng nakasiping niya. Ang mga tahi sa ulo niya ay nabawasan mula 4, naging 3, 2, hanggang 1. Ngayon, lilinisin na niya ang kanyang huling kasalanan. Kapag naging pula ang mundong ito, lahat tayo ay muling isisilang. Nagmakaawa ang malas na lalaki pero malupit pa rin siyang pinatay ng babae. Nasaksihan ni Jigok ang lahat at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa pagkakataong ito, inamin din ni Hyun-hap kay Kyung-jin na mula pagkabata ay nakakakita na siya ng mga kakaibang bagay. Nagulat siya dahil suot din ni Kyung-jin ang salamin at nakikita na rin ang slime. Ibinunyag nito na sabi ng advisor, kapag namatay ay makikita na ang slime ng walang salamin. Doon sigurado na si Hyun-hap na si Jujin ang nasa likod ng lahat. Sa kakaibang espasyong iyon, lumitaw ang amo na si Jujin. Hindi na siya mukhang inosente gaya ng dati, kundi mayroon ng parang pulang Amazon forest sa kanyang ulo. Ang mga gaya ni Jigok ay walang laban sa kanya. Bigla siyang tumingin sa kanya, kaya napalingon din ang iba. Inalis niya ang puting tela at bumitad ang susunod na papatayin, ang ama ni Jigok. Natatarantang tumakbo si Jigok para kalagan ang ama, pero binigyan siya nito ng kutsilyo. Para tapusin ang matanda, iyon lang daw ang paraan para iligtas si Sewa. Kung makikita ng buong mundo ang tahi sa pagitan ni Sewa at ng kanyang lolo, siguradong hindi mabubuhay ang bata. Nanginginig na itinaas ni Jigok ang kutsilyo, pero sa huling sandali, hindi niya sinaksak ang ama kundi si Jujin. Ngunit may kakaibang lakas ang babae, madali niya itong naharang at napatalsik si Jigok. Pagkatapos, malamig niyang sinaksak sa liig ang ama ni Jigok na naging sanhi ng mabilis nitong pagkamatay. Doon naglabas ng baril si Jigok, pero hindi natakot si Jujin. Sa espasyong ito, parang wala siyang kamatayan. Hindi ako masasaktan ng ordinaryong tao, sabi niya. Binuhat niya si Jigok na parang manok. Hindi na siya nag-atubiling aminin na siya ang nagtulak kay Seoa mula sa rooftop dahil kung hindi nasa ospital ang bata.
Hindi magbibigay pansin si Jigok. Pinlano niya ang lahat para malaman ni Jigok ang kakilakilabot na katotohanan. Habang si Hyun-hop ay inaatake ni Kyung-jin mula sa likod. Buti na lang at nahablot niya ang salamin nito kaya nabitawan siya. Si Hyun Hyun-hai ay kusa ring naghiwalay at dahan-dahang lumipad sa langit. Sa loob ng mga patak ng dugong iyon ay hindi mabilang na pulang tahi. Sa isang iglap, nakita ni Hyun-hop ang sarili sa kakaibang espasyo, kasama ang mga taong nakaputi. Itinapon ni Jujin si Jigok at hinarap si Hyun-hop. Lumalabas na ang kakayahan ni Hyun-hop na makakita ng pulang tahi ay hindi sumpa, kundi isang biyaya sa isang magandang kahon. Ang tao ay likas na mausisa, lahat gustong makita ang maalamat na slime, kaya ang pagkakaroon niya nito ay naging simbolo ng pagnanasa ng madla. Habang tumitindi ang tensyon, sabay-sabay na dinurog ng mga nakaputi ang kanilang mga salamin. Nabali ang pangarap, pinalibutan nila ang dalawa na parang magtatawag ng kaluluwa. Nawalan na ng pag-asa si Hyun Hayon habang inilalabas ni Jujin ang kutsilyo para tumaga. Akala ay tapos na ang pelikula rito, pero biglang may humarang at sumalo sa saksak ang ina ni Hyun Hayon na matagal nang nawawala. Umiyak ito at humingi ng tawad sa pagdating ng huli. Inamin niya na dati rin siyang may-ari ng mahiwagang salamin. Nakita niya mismo ang pulang tahi sa pagitan ng kanyang asawa at kapatid. Sabi niya, hindi mo kasalanan ito, bago nalagutan ng hininga sa huling pagkakataon. Sumugod si Hyun-hop kay Jujin pero nasaksak siya nito ng malubha. Ang kanyang dugo ay hindi nahulog sa lupa kundi lumipad pa itaas, na bumuo ng isang mahiwagang tanawin na ikagugulat ng sinumang physicist. Kinokontrol ni Jujin si Hyun-hop na parang lobo. Ang dugo sa kanyang katawan ay naging libu-libong pulang tahi na nagmistulang higanting bola ng sinulid sa itaas. Sumigaw si Jujin na ang pag-alis ni Hyun-hop ay magbibigay sa sangkatauhan ng mga mata ng Diyos at biyayang ibababa. Nang mawala ang huling patak ng dugo, dahan-dahang nahulog si Hyun-hop habang tinatapos ni Jujin ang ritual. Ang bola ng sinulid ay nagliwanag na parang ilaw sa supermarket bago ito bumukas ng napakaganda. Habang ninanamnam ni Jeongjin ang sandaling siya ang bida, biglang bumangon si Hyun-hop na parang zombie at sinaksak ng 2 beses si Jeongjin. Huli na para iligtas siya, sabi ni Jeongjin na pareho na nilang natapos ang kanilang misyon bago siya bumagsak. Nagkagulo ang mga nakaputi at nagtakbuhan na parang mga bubuyog. Si Jigok naman ay tulala pa rin, nabangga siya ng isa, kaya nahulog ang kanyang salamin sa gilid ng pasamano. Muntik na rin siyang mahulog kung hindi siya hinila ni Hyun-hop. Sinabihan siya nito na bisitahin na si Sewa. Noong oras na iyon, naging matingkad na pula ang langit. Tumingala sina Hyun-hop at ang grupo nang biglang may kumpol ng pulang tahi na lumitaw at direktang kumonekta sa ulo ni Jigo. Ang mahiwagang tahi ay muling nagpakita at hindi lang iyon, marami pang pulang tahi ang tumubo sa ulo ng lahat na nagdulot ng gulo. Ano ito? Diyos ko, ano ito? Kakabukas ko lang ba ng bagong feature? Ang mundo ngayon ay lubog sa matingkad na pula na nagpaalala ay Hyun-hop sa sinabi ni Jujin, balang araw ang mundong nakikita mo ay makikita na ng lahat, tunay ang naging normal siyang tao. Gaya ng simpleng pangarap niya noon. Makalipas ang 1 taon, ang kaguluhan ay kumalat sa mundo, pilit na nag-aaral ang mga tao kung bakit lumitaw ang pulang tahi, pero bigo pa rin sa paglabas ngayon ang lahat ay nakamask at may suot na rice cooker sa ulo para hindi makita ang mahiwagang tahi. Si Seo sa wakas ay nagising na rin. Pagdilat ng mata, nakita ang sariling muling isinilang sa mundong puno ng pulang tahi, pero sa ulo niya ay wala kahit isa-isang gaan ng loob na hindi maipaliwanag. Hindi na nag-usap ang mag-uncle tungkol sa nakaraan, masaya lang na parehong buhay, pero mula noon si Seong ay nahihiya ng sumama kay uncle dahil lang sa tahi na nakatayo sa ulo ni uncle na dahilan kung bakit tinitingnan sila ng mga tao na parang nanonood ng libreng live show. Si Hyun-hop naman ay nag-iisa pa rin, paminsan-minsan ay dumadalaw sa sementeryo kay Jun Seong para dalhan siya ng mainit na damit sa pagdating ng taglamig. Sa isang pagkakataong ganoon, isang pamilyar na boses ang narinig. Hyun-hop nagulat siya, akala ay guni-guni lang pero hindi, si Jujin ay tunay na buhay pa at ang mundo ba ay magsisimula na ng bagong laro. Ang kwentong ito ay nagtatapos dito, nawa ay magkaroon kayo ng maraming kalusugan para suportahan ang aming team. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa mga susunod na kwento. Ngayon ay paalam at hanggang sa muling pagkikita, bye-bye. Okay, ang movie review para sa araw na ito ay tapos na dito, paalam at magkita-kita tayo sa mga susunod na episode.